mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita, mayoriya ng mga Pinoy buo pa rin ang tiwala kay PBBM ayon sa survey. DWIZ Balita. Kontrobersyal na resort sa paanan ng Chocolate Hills sarado na. DWIZ Balita. Good news po ito, taas sahod sa mga kasambahay sa Central Luzon, aprobado na. DWIZ At Balita. kaugnay nga po ng papalapit na Holy Week break, ang DOTR at DICT nagsani puwersa para tutukan ang travel scam. DWIZ Balita. At detention center ni Pastor Kibuloy sa Kamara handa na. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, nananatiling mataas ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa survey ng Social Weather Station sa pinakahuling quarter ng taong 2023, 65% ng mga Pilipino ang buo pa rin ng tiwala kay PBBM, 18% ang hindi kontento, habang 17% naman ang undecided. Kumpara noong September 2023, tumaas ang net satisfaction rating ni Presidente Marcos sa lahat ng mga lugar maliban sa Mindanao. Sa pinakahuling survey, naitala ang pinakamataas na ratings ng Pangulo sa Luzon na nasa plus 52, sinundan ng Visayas na plus 51, Metro Manila plus 44 at pinakamababa naman sa Mindanao na plus 38. DWIZ Balita. Sa oras na 9 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, sarado na ang itinayong Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Ito ay matapos kanselahin ng municipal government ng Sagbayan ang business permit to operate ng resort. Ayon kay Sagbayan Government Spokesman Felito Pon, mayroong clearance na inisyu ang Protected Area Management Board sa resort mula sa Department of Environment and Natural Resources, kaya binigyan nila ito ng building permit. Paliwanag naman ng Bohol Provincial Government, mayroong PAMB ang Captain's Peak noong 2018 at nagsimula ang operasyon ng resort nitong 2019 bago ang pandemya. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, aabot sa mahigit 126,000 domestic workers o kasambahay sa Central Luzon ang makikinabang sa inaprubuhang aumento sa minimum na buwanang sahod. Ayon sa Department of Labor and Employment, magiging 6,000 pesos na ang minimum monthly wage ng mga household worker sa rehiyon simula sa Abril 1. Sa ilalim ng wage order, madadagdagan ng 1,000 pesos ang monthly minimum wage rate ng mga kasambahay sa chartered cities at first-class municipalities, habang 1,500 naman sa iba pang mga munisipalidad. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita. Naniniwala si Senator Robin Padilla na isa sa mga tungkulin ng Estado ay panatilihin ang good order at public order ng kanyang nasasakupan. Kaugnay nito, naghain si Senator Padilla ng resolusyong naglalayong ipagbawal ang pagpromote ng mga gambling materials online. Ito ay matapos ang paglipana sa mga social media platforms na nagdudulot ng problema sa relasyon ng magpapamilya, financial status at maging pag-uugali ng ilang mga preso. Sa ilalim ng resolusyon, maaaring patawan ang sino mang lalabag ng 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakulong o di kaya'y multa na hanggang kalahating milyong piso. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, handa na ang detention center na posibleng tuluyan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kamara. Oras na ilabas ang kautosang ipaaresto at ikulong sa Batasan Complex sa Quezon City. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, air-conditioned at mayroong palikuran para sa lalaki, babae at persons with disabilities ang detention center. Mayroon din anyang CCTV cameras sa pasilidad na minomonitor ng Legislative Security Bureau. Nilinaw naman ng opisyal na ang detention center ay hindi lamang para kay Kibuloy, kundi para sa iba pang pinapatawan ng contempt ng Kamara at inaaresto ng House Sergeant at Arms. Nabatid na hanggang ngayon na lamang ang ibinigay na palugit ng Kamara kay Kibuloy para magpakita sa mabuti
mababang kapulungan. DWIZ Balita. Sa oras na 12 minuto, makalipas ang alas 6 na umaga, puspusa na ang paghahanda ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation para sa paparating na Semana Santa. Kaugnay niyan, lumagda sa kasunduan ng DOTR, Department of Information and Communications Technology at Scam Watch Pilipinas. At yan po ay para tutukan ang mga tinatawag na online travel scam para protektahan ng publiko laban sa mga fake accommodation, fake wifi, free vacation trap, hidden CCTVs, fixers at marami pang iba. DWIZ Balita. Meron iba-iba pala yung iba-iba pala yung travel scam na yan, Pero madagdag lamang po natin, para hindi nga po mapurnada inyong bakasyon, payo nga po ng mga otoridad, umiwas po sa vacation scam. Iba-iba po yung modus na yan. Kanina narinig nyo na po, pero kasama po dyan yung fake booking scam, yung fake na travel package, Ayon sa PNP, modus ng mga nasa likod ng ganyang scam na mag-advertise ng mga promo, yung mga murang accommodation, ticket at tour packages at nagpapanggap na sila ay mga legitimate travel agencies para naman mahikayat nila ng todo yung ating mga kababayan kasi online na kasi ngayon ang booking pag magbubook ka ng airline ticket, online na din, yung accommodation, online na din, pati yung tour packages, online na rin ginagawa, pati yung pagbabayad via online na rin, Kaya sinasamantala po yan ng mga masasamang loob. At may ilan po na gumagamit ng mga peking website at peking mga social media pages. At ito po ang nakakabahala dahil sa tala po ng PNP, nasa higit 300 na travel scam complaints ang kanilang natanggap noong 2023. Ito lamang po yung mga nagsumbong. At sa unang 2 buwan ng 2024, meron na silang naitalang 35 cases. Kaya doon sa mga nagpoproseso po ng booking application online, tiyakin nyo po na legitimate app at legitimate website yung inyong pagpoprosesuhan ng inyong online booking para makaiwas sa travel scam. Isa po dun sa yung mga fake website, ang ginagawa po nila, minamali yung isang letra o kaya nagdadagdag sila ng isang letra doon sa, doon sa website address nung, let's say, isang airline. Para hindi nyo po mahalata, Tapos kokopyahin nila kopyang-kopya talaga yung yung interface nung airline website, Be wary, be wary. Mag-ingat po kayo, kaya tiyakin nyo po tama ba yung spelling kasi ganun yung kanilang modus Yun, para hindi po ninyo masyadong halata na fake website pala yun. Yan. Mamaya po meron tayong makakausap mula sa PNP at kasama po yan sa ating tatalakayin, lalo pat, marami na nga po sa ating mga kababayan, online na ang ginagawang pagproseso ng kanilang bakasyon. Ayan. Samantala, tanggap po muna tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Kapakinabangan ng economic tsa-tsa sa paglaban sa kahirapan, iginiit ng isang kongresista. Ang report mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Binigyang din ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Ganin ang kahalagahan ng isinusulong na Economic Charter Change o CHA-CHA sa pagsugpo ng kahirapan sa bansa. Ayon kay Ganin, ang pag-amyenda sa konstitusyon ay instrumento para sa pambansang pag-unlad at humihikayat sa mga mambabatas na bigyang prioridad higit sa lahat ang interes ng mga Pilipino. Umaasa rin ang kongresista na kikilos din ng Senado sa pagsulong ng CHA-CHA. Anya dapat payagang umangat ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino dahil ito ay kanilang obligasyon sa mga tao. Nabatid na nakapasa na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang resolution of both houses number 7 na layong amyendahan ang economic provision ng 1987 Constitution. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Madagdag po natin dun sa ating pinag-uusapang travel scam. Pagka yung offer is too good to be true, malamang po scam yan. Ang masakla pa po dyan, kapag ibinigay nyo na yung inyong personal data doon sa mga online, doon sa mga fake online booking na yan, pwede na po nilang magamit yan doon sa mga
gagawin nilang mga transaction online. Pero bit-bit po yung inyong pangalan, bit-bit po yung inyong identity, bit-bit po yung inyong mga background. Pati po yung inyong mga debit card, credit card, yun. Kung kasama po yun sa inyong naibigay, para mag-apply nung kanilang fake online na booking, nako, baka po yan pa, magulat na lang po kayo dun sa inyong billing, sobrang laki na pala ng inyong babayaran. So dapat po mag-ingat, kukuha pa tayo ng ibang mga tip sa PNP mamaya kung paano po makakaiwas diyan sa travel scam, At bago natin tawagin yung ating palengke report, madagdag lamang natin kasi kasama dun sa ating mga tinututukan na interview nga po natin no isang araw si COMELEC Chairman George Garcia. Yung magaganap po nating eleksyon next year, actually, that would be elections of many first. Bakit po? Dahil bukod sa kauna-unahang pagkakataon, bagong technology po ang ating gagamitin via Mero systems, susubukan din po sa kauna-unahang pagkakataon yung online o internet voting para sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. At kahapon po, inanunsyo naman ni COMELEC Chairman Garcia na gagawin nilang polling precinct na rin yung mga malls sa buong bansa, partikular na sa Metro Manila. Mas magiging komportable yung pagboto ng mga botante dahil mas malamig nga naman pagka ikaw ay nasa loob ng mall, At mas malinis. At higit sa lahat, ito ang pinunto ng COMELEC, libre po at walang sinisingil na bayad yung mga mall operator. Ang pagdinaw naman po ng COMELEC, kukonsultahin muna nila, yung mga botante na pwedeng maapektuhan kung sila ba ay willing na mailipat yung kanilang voting place sa mga mall. Nauna na pong sinubukan yung mall voting na yan, nagkaroon ng pilot testing doon sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan election sa mga piling mall at naging malaki raw yung naging voter turnout. Kaya siguro sila nahikayat na subukan i-adopt yung mall voting na yan para sa national at local elections next year. Ano pa yung unang masusubukan din sa eleksyon na susunod na taon? Yung paggamit ng QR code sa mga VVPAT. Yung voter, verified voter paper audit trail. O voting receipt, yung mga resibo na niluluwa ng makina. Gagamitan na rin daw ng QR code para additional layer of transparency. Ayan. Samantala, kahapon, naka-receive tayo ng ng good news, mula doon sa ating palengke report. Yan. Good news kaya rin ang maririnig natin ulit ngayong umaga, puntahan na natin ang ating kumaring si Sandy Fernandez para sa kanyang palengke price monitoring. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Good morning sa'yo, Sandy! Nandiyan siya ngayon sa Navotas Agora Public Market. Yan, kamusta ang presyo dyan? Unahin mo na yung bigas, Sandy, para meron tayong comparison. Yes, Miss Cecil. Happy Friday po, Senator Francis Tolentino at Miss Cecil. So, unahin na po natin ang bigas. Ang bigas po dito ay nagmumula Bukawi. At ito raw ay nagtaas ng 60 pesos noong Lunes, kung kaya ang pinakamurang uri ay mabibili sa halagang 50 pesos per kilo. 50? Habang 70 Yes, Miss Cecil at Senator Tolentino. 50 pesos per kilo. Apo, ang pinakamura ho nila. Ang pinakamataas naman po nila ay nasa 70 pesos per kilo, ang pinakamahal. Pero Miss Cecil, kung ikukumpara ho natin sa balita noong Monday to Wednesday, na 52 pesos per kilo or 54 pesos per kilo ang pinakamababa sa Caloocan at yung naunang market sa Malabon, mababa pa rin ho dito dahil 50 pesos per kilo ang pinakamababa. Kahapon dun sa Hulong Duhat, yung report mo, 40 pesos 40 pesos, yes, Miss At Cecil. galing ding Bukawi, Bulacan yun. Yes, Miss. Diba? Yes, Miss Cecil. Tama ho kayo. Baka hindi pa nakakarating dyan sa Agora Public Navotas, Market. opo. Dyan sa Navotas yung mga bagong ani galing sa Bukawi. Ayun. Ano pa ang sa ibang bilihin naman, Sandy? Sige, go ahead. Magkano ang presyo? Dahil 15 ngayon Yan ang gustong malaman ng ating mga kababayan dahil palengke day yan ngayong araw at itong darating na weekend.
Yes, Miss Cecil, ito naman po sa usapan ng isda, kinukuha ito mula Fishport. Good news dahil nagbaba ito ng 20 pesos per kilo. So, meron po ditong mabibili na bangus na 200 pesos per kilo, tilapia na 140, galunggong naman ay 160, lapu-lapu 260, at pusit naman ay 300. Sa karne naman na mula Caloocan ay nagtaas ng 40 pesos noong kalagitnaan ng Pebrero. Bilang resulta, ang Kasimat Pork Chop ay 240 pesos. Ang liempo natin ay nasa 370, ribs 290, longganisa 280, at ang manok natin ay 180. Ito naman ang inaabangan natin sa usapang gulay na expected daw tumaas ang mga presyo ngayong darating na mahal na araw dahil sa posibleng mga problema sa pagtransport ng mga produkto mula Baguio papuntang Divisoria. Ngayon, ang sibuyas na puti ay mabibili ng 80 pesos per kilo. Ang kamatis na noon na nasa 120 to 140 pesos ay, Miss Cecil, mabibili dito ng 70 pesos per Magkano? kilo. Ano ulit yan, Sandy? Yung kamatis po na noon binebenta dito na 120 to 140 ay ngayon mabibili na ho natin ng 70 pesos per kilo. Bumaba na. Yes, bumaba ho dito ang kamatis ho. Ayan. So, Sandy, ito naman ang susunod na mahalagang katanungan. Sino ang maswerteng tatanggap ng Sentol token ngayong umagang ito? Yes, Ms. Cecil at Senator Francis Tolentino, ang tatanggap po ng ating Sentol token ay si Sir Efren De Ocampo. Kung tayo inaabangan natin ang mga bigasan ngayon, siya po ay inaabangan tayo 3:00 pa lang ho ng umaga. Talaga ba? Pwede po sampita. Salamat po, Sir Efren. Kasama mo siya ngayon, Sandy, itong si Sir... Ay, ayun! Talaga naman, talaga naman fresh na fresh in the morning, si Sir Efren. Good morning po, Sir. Suot na niya yung t-shirt ng ating Sentol token. Maganda umaga po, Sir. Kamusta po ang benta nyo ngayong umaga? Sa ngayon po, maganda po ang bentahan po ngayong umaga po ito. Ganda po. Sa bagay kasi may may pambili na yung ating mga kababayan dahil sweldo day ngayon eh. 'Yon. Kamusta po ang sir? Bumaba po ba ang presyo ng bigas? Sa ngayon po, yung commercial po, yung bali yung kuha po namin dati na 120 pesos po, yung bali po 25 kilos. Medyo tumaas po, magdaging 180 na po. Pero po yung imported naman po, medyo bahagyang bumaba po siya ang imported. Medyo tumaas lang po yung commercial sa ngayon. Ayun. Yung imported ang mura dyan ho sa inyo. Yes po. Ang bumaba po bahagya. Kaso lang po, yung commercial, yung bigas po mga ani natin, medyo tumaas po kasi ang sabi po nila, wala na raw pong ani, papaubos na. Ay, ganun? Papaubos na ang ani? Yun po, kasi po, ganun po yun eh, buwas po na ang ani papaubos na, ang tendency po yan sa pataas na po ang bigas ng commercial. Kaya mataas na yung local rice. Ganun po ba? Saka tumataas na rin po ang bentahan nila ng palay. Yung 50 pesos po ba na benta ninyo, yung pinakamababang presyo, yan po ay imported o local? Bali po yung 50 pesos po po ito, may local, meron din po imported. Kumbaga yung presyo po nila halos hindi naman po nagkakalayo. Pwede po namin ilagay siya sa 50 na yung imported po kasi maganda siya, maalsa. Yung po naman commercial po natin ay yung ang kanin medyo lagkitan, masarap po siya kainin. Bigas po talaga natin, sarili po nating anin. Ayun. Maraming salamat po Sir Efren lalo na po sa pagsuporta at pagsubaybay sa programang Usapang Tol. Nagpa-monitor ho siya ngayon. Ay, ayun! Salamat po! Naku, mamaya matutuwanan si Senator Tol. Opo. Salamat po, Sir Efren. Sandy. Salamat po. Opo. Yes po, sir. Okay, Sandy, thank you very much sa iyong report. Maraming salamat po, Miss Cecil. Ako po ulit si Sandy Fernandez, ang kumare niyo sa palengke. Kita-kits po tayo sa susunod na linggo. Salamat po. Ayan. Yan po si Sandy Fernandez, nagre-report mula sa Navotas. Huwag pahuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis
ang bawat Pilipino, tol ang bawat Pilipino. Good morning, Senator Tol. Good morning Hi. po. Good morning, Cecil. Good morning sa ating mga taga-subaybay. At alam nyo, kahapon, kaya tayo medyo na late ay napunta tayo sa Malabon at sa Nabotas. Ngayon naman, kaya medyo kakaiba yung boses ko, kasama natin yung ating mga kababayan naman dito sa Bangkok, Thailand. Nasa Bangkok pala si Opo, Senator. kaya pala, iba pala yung oras dito, alas 5 pala ng umaga. Mas maaga ng isang oras. Mas maaga na isang oras, kaya kasama ko po yung mga local officials natin. Halos 17 sila, buhat po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Yung mayor po ng Dumaguete sa Negros Oriental, yung mayor po ng Silang Cavite, meron po sa Florida Blanca, po yung Florida Blanca, Pampanga. Meron po yun sa Lanao del Sur. At hindi ko pa nakikita, nandito rin kasama ko. Mamaya siguro personal ko na makausap ang mayor ng isang bayan sa Bohol. At yung Ayan. vice-gobernador ng Bohol para sa mga pinag-uusapan. Sakto pala, Sentol. Eksakto. Kaso mo, ano pala, madaling araw pala. Alas 5 pala ngayon dito. Kaya maganda naman ang natin, ang connection natin. At ako po ay Yes, sumusunod lang sa very well. sa flow ng balita ngayon. Magandang umaga sa ating mga kababayan, Pilipinas. Ayan. Ikaw na ang mang-scoop, Senator, mamaya kung ano yung update no dun sa binabantayan nating controversial resort. At anyway, Sentol, no? Ilang araw na lang, actually more than 1 week na lang ba, no? At Holy Week break na, no? At kaugnay po niyan, nasa ating linya po ng komunikasyon si Sir Jason Salvador, ang Head ng Corporate Affairs ng PITX. Good morning po, Sir. Ay, magandang umaga, Ma'am Cecil. Magandang umaga po, Senator Tol, at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa atin. Good morning po sa inyong lahat. Good morning Sir Jason. Ano ang latest natin? Marami pang nagpapa-jump ba sa PITX, nagpapa-book, nagpapa-reserve. Ano ba? O dire-diretso na lang? Matagal-tagal na sigurong hindi kayo napupulibok. Kumusta po? Ay, ang nako, sitwasyon ito, sa PITX? Senator Tol, unti-unti na pong nararamdaman natin yung pagtaas ng bilang ng mga pasahero, lalo na't nararapit na po itong Holy Week break na binabanggit ni Ma'am Cecil. Kung di nyo po natatanong, Senator Tol, ng mga nakaraang araw, nag-a-average na po tayo talaga ng napakataas na bilang, 120,000 passengers per day na po ang average natin. Pero, inaasahan po natin sa linggo po ng Holy Week, in fact, the Friday before Palm Sunday, inaasahan na po natin tumaas yan hanggang sa Monday after Easter Sunday, talagang napakarami pong dadaang pasahero dito sa PITX. Tinataya namin hindi bababa sa 1.7 million ang mga kababayan natin pagsisilbihan natin dito. Kaya naman kami abalang-abala sa paghahanda, Senator Tol, Ma'am Cecil, dito sa ating staff suplemento upang tiyakin, unang-una, na may sapat na karampatang pampublikong sasakyan na masasakyan itong ating mga kababayan. At pangalawa, of course, siyempre gusto natin tignan yung pasilidad natin na magiging handa, magiging secure, magiging malinis upang sa ganon, wala pong maging aberya, abala at kung ano-ano pa dito sa mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga lalawigan. Yes. Ay, yung ba sa PITX, alam mo, hindi sa pagyayabang, Cecil, ako po yung nag-conceptualize ng Yes. PITX nung araw Oo eh. nga. Kung natatandaan nyo. Nung MMDA, yung kayo po MMDA Oo. chairman. Nalipat lang ng pwesto pero doon din yung conceptualization yan. So nakakapag-book ba, nakakapag-preserve at saka meron ba kayong datos? Kasi ang unang konsepto nito ay halos lahat doon sa southern papunta diyan dadaan. Jason. Opo, tama po. Alam nyo, talagang proud po kami. Panahon po talaga ni Senator Tol na nakakonceptualize itong mga intermodal terminals sa outskirts ng Metro Manila para sa ganun hindi na po makipagsiksikan yung mga provincial buses natin dito sa EDSA at kung saan sa ang main thoroughfare. Sir, marami na rin po ang nagbubook sa mga kababayan natin through online, through Kaya lang,
na-observe po natin, karamihan pa rin po sa mga parokyano natin, mas piniprefer yung pagpunta po physically no, sa Walk-in, pagbili no? nila ng ticket. Opo, hindi pa po siguro nakakaugalian ng mga kababayan natin na mag-book online. No? Pero siguro parating na po tayo doon, Senator Tol, kasi alam naman natin yung e-commerce dito sa atin, medyo palaki na ng palaki. So handa po tayo dyan, meron na po tayo mga online booking, pati po yung ating mga partner public utility vehicle operators, meron na rin po mga online booking, nakahanda na po yung platform yan. So ready na po. Hopefully, siguro in the next few years, Senator Tol, Ma'am Cecil, maka-adapt na fully yung ating mga kababayan dito sa online, ano? Para mas maging convenient sa kanila. Kasi talaga naman, siyempre, kung pupunta pa sila rito at medyo nasa outskirt po ng Metro Manila ng bahagya, konting inconvenience pa rin po, no? Pero sa ngayon, mas pine-prefer pa rin po nila to, Senator Tol. Kayo, na Cecil, baka ikaw may katanungan. Yes, Gusto ko opo. makapasyal minsan dyan sa PITX. Opo, Para maobserbahan din natin yan. Jason. Yes, Sir Opo, Jason. welcome po. Sir Jason, yung mga help desk, yan, activated na po ba? Opo, nakahanda na po yan. No? In fact, mamaya po may final na pagpupulong po kami ng ating mga regulating agencies tulad po ng DOTR, LTO, LTFRB, SAIC, upang balangkasin na po yung tinatawag natin Oplan Holy Week. Ano? Kasi taon-taon po, pag ganito pong mga peak season tulad ng Holy Week, Undas, Pasko, kasama po natin sa pagbabantay at sa pag-aalalay ng mga pasahero, ito pong mga regulating agencies natin. So inaasahan po natin na before Holy Week po, no, nakalatag na po yan yung mga help desk po ng iba't ibang ahensya. In fact, malaki po yung pasasalamat namin, Ma'am Cecil, Senator Tol, dahil ang ahensya po natin ng pamahalaan, talaga naman very active, no, sa pagtulong sa ating mga pasahero. Hindi po nawawala dyan yung DOTR, LTO, SAIC, MMDA, PCG, and of course yung PNP, lagi po nakaantabay sa atin para tiyakin na magiging maayos yung atin pong ano ng mga pasahero. At of course, siyempre, para kung may kailangan or may katanungan yung ating mga kababayan, mabilis naman po pagsisilbihan. May monitoring ba kayo, Sir Jason, kung fully book na yung mga bus na bumibiyahe dyan para sa Holy Week? Ay, opo, nakamonitor naman po tayo. Sa ngayon, hindi pa naman po siya fully book. Kasi sa amin pong pag-observe, no, tuwing ganito po, medyo napupuno pa yan. Pag malapit na po, kaya nga po panayang panawagan namin sa ating mga kababayan na hanggat maaari, mas maganda i-book po nila early yung kanilang mga trips, no? Bumili po sila ng ticket. Kasi pag hinintay po nila yung last minute o yung masyadong malapit na, dito po yung nagkakaroon ng panahon na medyo puno na, kaya magkakaroon ng konting pag-iintay, pagpipila, at minsan yung pag-iinit nila ng ulo. Kaya ina-advise namin na talagang agahan po nila. Kaya lang, yung iba po sa ating mga kababayan talaga namang hindi makapagplano ng mas maaga at di makabili ng mas maaga. Sa kadahilan ng, siyempre, may mga trabaho pa rin po sila. Yung iba, yung budget po nila, siyempre, naka-reserve pa po. So, naintindihan din naman po natin yan. Kaya ang ginagawa natin, Ma'am Cecil, Senator Tol, sinitiyak natin na meron po tayong mga karagdagang pampublikong sasakyan para po doon sa mga huli na po, no, nabibili. Ang maganda nito, yung LTO, at saka LTFRB po, magtatalaga po sila ng mga help desk dyan para kung kinakailangan ng mga rescue buses na tinatawag natin or additional units, makakapag-issue po kaagad sila ng mga special permits para hindi po maghintay ng matagal at maabala yung ating mga kababayan. Okay. Very well said Yun, po. so, gandahan lang siguro yung coordination. Yung mga Coast Guard ba natin, nandiyan pa sa PITX? Ay, opo, Senator Tol, nandito po sila, no? Palagi po silang present dito, lalong-lalo na yung mga membro po ng SAIC na mga Coast Guard members natin. Andito po sila palagi, umaalalay, tumitingin po sa seguridad. At of course, kahit yung maliliit nga pong pangangailangan ng mga kababayan natin, tulong sa pagbitbit ng bagahe, talagang inaalalayan pa rin po nila. Okay. Tsaka siguro, siguraduhin nyo yung mga K9 units, meron naka-deploy dyan para yung mga bagahe ay mabilis yung pag-detect kung meron mang hindi tamang maikarga sa ating mga buses, Jason. Ay, opo, Senator Tol, meron po kami niyan, yung sariling private security po namin, meron po talaga mga K9 units, no, kahit hindi po peak season, umiikot po dito yan. Ngayon, pag ganitong peak season, nadadagdagan pa po yan kasi yung kapulisan po, yung OTS, nagdadagdag din po sila kasi alam nilang napakaraming tao. Kasi alam niyo po, Senator Tol, Ma'am Cecil, ang pinakamataas nating naitalang pasahero dito nung December, 204,000, ano? So, ganun karami sa isang araw ang posibleng dumaong po dito. Kaya naman, talagang kailangan namin ng
ng alalay, no? Galing sa ating mga security personnel sa pamahalaan. Kaya naman malaki ang pasalamat namin at di naman po nila kami pinababayaan at nakaantabay po sila rito upang tumulong, hindi lamang para sa amin, kundi pati sa ating mga kababayan. Okay. Ayun. So, good luck, Jason. At sana tuloy-tuloy yung coordination nyo sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ang DOTR. I'm sure full support po sila sa inyong mga gawain. So, nagpapasalamat tayo kay Mr. Jason Salvador ng PITX at hopefully makapasyal tayo dyan at maalalayan din natin ang ating mga kababayang naglalakbay lalo dito sa southern portion of Luzon. Maraming salamat, Mr. Jason Salvador ng PITX. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Ang oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas, Senator Tol, is 6:51. Actually, ayan, 6:51. saktong 6:52 a.m. na po. Eksakto yun. Saktong Oo, 6:52 9 a.m. minutes to go. Oo. Opo. Iba kasi ang ang time difference kasi naguguluhan din ako ngayon. Anyway, Senator Tol, puntahan na natin itong ating next interview. Napakahalagang panayam din ito dahil nasa ating linya na po ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Colonel Jean Fajardo. Good morning po, ma'am. Magandang umaga po sa ating kagalang-galang na Senator Tol at Ma'am Cecil at sa lahat po ng tagapakinig at tagapaganood ng inyong programa. Magandang umaga po. Umaga, Colonel. Cecil, baka ikaw ang una siguro. Yes, Women's Month ngayon Women's Month. Women Power. Unahin ko na ito, Senator Tol at Colonel Fajardo, itong travel scam. Para lang mabigyan ng tips itong ating mga kababayan. Yes, Mama. Ngayon nga pong inaasahan nga po natin na marami pong magbabakasyon ng mga kababayan natin para nga po sa Holy Week at syempre para sa summer vacation ay patuloy po itong ating paalala para hindi po sila mabiktima nitong mga summer scam or mga vacation scam dahil marami pong naglipa na sa internet na mga nambibiktima po, mga nag-o-offer po ng mga vacation packages na mura, pati po yung mga airfare ticket ay mura po nilang ibinebenta, pati po yung mga posibleng pwede po nilang tirhan pag-stayan habang sila po ay nagbabakasyon. Mag-ingat po tayo kung mga masyadong mura yung ibinibigay at ino-offer po na services at mga ticket po ay medyo magduda na po tayo dahil meron naman pong mga authorized at registered po na po pwede po dating pagbilhan ng mga tickets at mga vacation na packages para hindi po tayo mabiktima nito mga scammers na naglipa na po sa online. Colonel, ito ba mga scam na ganito ay seasonal ba ito sa tala ninyo? Seasonal, halimbawa ito si Semana Santa o yung katatapos na Christmas season, tapos bababa ng kaunti o talagang dire-diretso na itong scam na ito? At kung kasama na rin yung international? Wala na pong pinipili, Senator Tol, itong mga scammer natin dahil kahit anumang oras ay talagang pag nakakita po sila ng pagkakataon ay nambibiktima po sila. Pati na nga rin po itong recently na natuklasan nga po ng ACG natin na sir, itong tinatawag po nating hijack profile scam na nananakaw po yung mga accounts po nila at nanghihingi ng mga financial assistance doon sa mga account holders without knowing naman ng mga kaibigan nila ay hindi na pala yung kanilang mga kaanak at kaibigan ang may-ari nito. Inaasahan lang po natin, sir, na itong mahabang bakasyon ay maaaring talagang magbuksige itong mga scammers na talagang mambiktima dahil ito nga po yung tinututukan natin, sir, na mga nag-o-offer po ng mga murang mga vacation packages na maaaring mabiktima yung mga kababayan natin. Kaya mag-ingat po, huwag po basta-basta makipagtransaksyon sa mga hindi kilalang tao at meron naman po tayo po pwedeng pamamaraan at means para ma-check po kung legitimate po itong mga katransaksyon po natin. Ayun, talagang
naglipa na ito. Dapat to, maraming masampulan dito, Colonel, para na sa ganun huminto totally or pansamantalang huminto. Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin, nag-ipon, tapos dito lang mapupunta sa kalokohan ng iba, Cecil. Oo nga, Senator Tol. Kaya kailangan, ika nga, sabi ni Colonel Fajardo, pag masyadong mura, pagdudahan na. Yun. Ayun. Colonel, travel tips sa mga babiyahin natin mga kababayan. Meron ba mga help desk ang ating kapulisan? Kung saan pwedeng humingi ng assistance, tulong, lalong-lalo na yung mga dadagsa papunta ng south at papunta rin ng north? Yes po sir, meron na po tayo mga itatatag po ng mga police assistance desk po para yung mga kababayan po natin na may mga security and safety concerns ay maaari po nilang lapitan yung ating mga kapulisan at tuloy-tuloy din po sir yung gagawin nating pagpapatrol, lalong-lalo na po doon sa mga major transportation hubs dyan po sa ating mga bus terminal, sa ating po mga airports at mga pantalan po para siguraduhin po na maaalalayan po natin siya. Siyempre, katuwang po natin dyan, Senator Tol, yung mga ilang ahensya po ng gobyerno para siguraduhin na po na magiging ligtas at payapa ang pagbabiyahe ng ating mga kababayan po. Ayun, salamat. At napakarami mga activities ngayong summer at alam naman natin na ang ating mga kababayan ay talagang excited din. Bagamat El Nino ngayon, marami talagang dadagsa sa mga resorts, sa mga, lalong-lalo na sa yung mga uuwi sa kanilang mga sarili-sarili mga probinsya. Cecil, may karagdagan ka pa tanong kasi Women's Month nga ngayon. Eto na lang po, Senator Tol. Kailan po ba mag-heightened alert ang PNP para po dito sa Holy Week break? Bago pa lamang po ma'am, pumasok itong Holy Week, by Sunday po, yung Palm Sunday po, ay maglalagay na po tayo ma'am ng ating mga pulis dyan sa ating mga simbahan at malalaki po mga establishmento para siguraduhin nga po na may sapat po tayong bilang na maaari pong tumugon sa mga security and safety concern services na ihanda po natin ibigay sa ating po mga kababayan. Apo. Okay, marami pong salamat. Maraming salamat. Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson ng Philippine National Police. Alam mo, Cecil, Yes, gusto Senator. gusto kong ipakita yung skyline natin. Pareho rin ang skyline natin dyan sa likuran. Talaga? Nitong Oo, dyan sa pareho rin Bangkok? Nagtitipid din sa kuryente rito. Mas maliwanag pa yung sa likuran mo dito, medyo nagtitipid pa sa kuryente. Patay yung mga ilaw. Sige nga. Ipapakita I-walk ko through sa'yo. mo kami, Sentol. Abay, ang ganda Ito. naman pala. Ayan, ayan. Aba. Yan, yung actual skyline niya ng Bangkok. Nagre-reflect lang So makikita nyo. Ayan siya. Aba. Actually, Sentol may lumabas na study kasama yung Bangkok sa mga top destination ng ating mga kababayan. Lalo na ng mga Gen Z at ng mga millennial. Yan. Naku, ang dami. Nandito lahat sila. Nandito ata lahat yung mga natin. Marami, Tagalog na salita rito. Marami tayong mga kababayan dito at hindi mo na makilala kung Pilipino na o Thai kasi halos magkaitsura tayo ng kanilang anyo. Ay, ikain mo na lang kami dyan, Sentol, ng Pad Thai. Ayun. Tama ba? Mahanghang ang pagkain natin dito. Tsaka yung biko na may mangga, di ba, Sentol? Din dyan sa delicacy din yan sa Thailand. Kahapon galing ako ng Nabotas. Niregaluhan ako ni Mayor Chanco. Binabati ko yung mga kababayan natin sa Nabotas, yung mga titinda sa palengke at sa Malabon. Binigyan ako ni Mayor Chanco ng kanilang tuna belly. Binaon ko na lang dito kasi baka maanghang yung mga pagkain. Binaon ko na lang yung regalo ng mga opisyalis Nagsiguro ka na. Nanigurado ka na. Hall. Yan. Nagbaon na lang ako kaya makakatipid ako ng almusal, tanghalian at hapunan. Kasi isang kahon yung dala kong tuna. Ito, hawak-hawak ko. Congratulations sa mga kaibigan natin sa Nabota City. Ayun. Salamat po. Naku, ang bilis ng oras, Sentol, At Ang bilis Friday ng na, oras. weekend na ulit. 15 pa ngayon. Weekend na uli. 15 pa. Kaya yung mga susweldo, ingat-ingat tayo. Huwag masyado pupunta sa mga lugar na inuman. At alam nyo, pag inuman, ang kasunod po niyan, kung hindi tayo responsable, aksidente.
So, Cecil, meron kang babasahin panalangin pa. Yes, bago tayo tuloy ang magpaalam, Sentol, bigyan daan po muna natin itong isang mahalagang mensahe mula kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Lenten reminder, value someone while you still have them, because you will never know how long will they stay in your life. You may get tired of having them, but at least be thankful they never get tired of having you. Life is short, playful, and unpredictable. We do not know what will happen tomorrow. So feel and value every moment while it is still there. Think good, think God, thank God. TGIF, thank God it's Friday po. Have a relaxing weekend. God bless you. Yan. Happy weekend po sa inyo lahat. Ito po si Senator Francis Tolentino. Makikita ulit tayo sa Lunes, alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga next week po. At marami po tayong natutunan at marami po tayong natutunan kasi itong pinuntahan ko rito, study sessions po ito ng tungkol po sa local governance para kasama ko po yung mga local officials ng ating bansa. Ito po muli Senator Tolentino. Magandang umaga sa mga sumubaybay sa Usapang Tol. Yan, talakayin natin yan, Sentol. Bigyan daan natin yung oras na yan, yung binabanggit mong local governance. Samantala, ako naman po si Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino.